Hello. Good evening. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, dito po tayo sa tinatawag na palagi natin ginulumita tuwing Nobyembre 1 na ayon sa mga nakasanayan ng mga tao. Pagka ganitong panahon, hindi tayo nandoon sa mga sementeryo, nagtitirik ng kandila, nag-aalay ng panalangin, hindi ka naman nagpapasama sa simba para ipanalangin yung mga namatay. Pero tayo po, ang ginagawa po natin, sapagkat sabi nga, yung mga namatay na, kumbaga, ang pupuntahan natin doon sa cemetery ay pupungalan. Pero, sabi nga doon sa sitas kanina, maririnig ng mga patay ang tinig ng Panginoon. Pero hindi pa yan ngayon. Dahil tayo po, tayo na yung nag-aaral, tayo na yung nagsasalita, hindi naman natin tinig ng maririnig. Kundi tinig ng Panginoon sa kanyang pagpabalik. Kaya po, bibigyan ko rin ng buhay yung binasa na natin kapatid sa Corinto. Sabi po dito, sa unang Corinto, kapitulo 15, versikulo 12, hanggang sa 26. Nang nakalagay po dito ay kumbaga, ito yung ginaganap na pagpapaliwanag ni Apostol Pablo sa mga karanasan niya at ganoon din sa pagpapatibay niya kung bakit ginagawa niya ang panangaral ng salita ng Diyos. Dahil ito pong panangaral ng salita ng Diyos ay kinakailangan po merong pinagpapatayan. Dahil, halimbawa, sabi dito, kung si Kristo nga'y ipinangangaral na muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na papuli sa mga patay? Pero, kung titingnan po natin, dalawang klase yung pagkaunawa ng mga tao. Sa mga nakakaalam na ng katotohanan na kaya nagsisakripisyo, ginaganap ang pangangaral tungkol sa pagkabuhay na pag-uli ng mga patay. Pero mayroong iba na hindi mo naniniwala sa pagkabuhay na pag-uli ng ating dakilang Panginoon. Dahil po, kaya po nagsasakripisyo ang mga tagapanaran ng salita ng Diyos. Dahil po, mayroong naging resulta o paunahing bunga ng pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Kasi kung sasaliksikin po natin, mula nung likhain ng tao, umiiral po ang tinatawag na kamatayan. Hanggang sa dumating ang ating dakilang Panginoon, hanggang ngayon. Pero, ang ating dakilang Panginoon, siya po ang naging unang bunga ng pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Kaya po, dahil sa nangyari sa ating dakilang Panginoon, yun po ang nagbibigay ng lakas ng loob
sa mga pinangungunahan ng Espiritu Santo na nangangaral ng salita ng Diyos. Dahil po, kumbaga, ang magiging resulta po ng ating ginagawa na pangangaral ng salita ng Diyos. Kumbaga, meron po kasing batayan. Dahil sabi dito, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, o sa 13, datapwat kung walang pagkabuhay na mag-ulit ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Dahil hindi pa po talaga umiiral yung pagkabuhay na mag-ulit sa mga patay. Mula po kay Adam, ang lahat ng mga kahit naging lingkod ng Diyos, naging propeta, naging tapat o mabuting tao, lahat po dumanas ng pagkamatay. Ganon din ang ating dakilang Panginoon. Pero sa sangkatauhan, isa lang po ang pinagkalooban ng pangunahing bunga ng pagkabuhay na mag-uli sa mga patay, sa makatuwid. Dito sa ibabaw ng sanlibutan, maliban lang sa ating dakilang Panginoon, Jesucristo. Naangalam ng nakapaligid sa Kanya na kapag ipinapako nila ang ating dakilang Panginoon Jesucristo, nagtagumpay na sila. Dahil kumbaga, kamatayan lang po kasi ang matapipigil sa kinakatakot ng mga saserdote, ng mga eskribas, pariseyo, ni maging haring si Herodes, dahil yung nagpagkapanganak sa ating dakilang Panginoon na sinasabi sa ating pinanganak ang hari ng mga Hudyo, natakot na si Herodes. Kaya po dito sa bagay nito, ang katunayan ng panangaral, kaya nagiging malakas ang loob ng nangangaral ng pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Lalo-lalo na yung pinangungunahan ng Espiritu Santo, walang iba po yung pruweba na bagamat hindi natin nakita ng ating mga mata. Una sila yan man, pero merong mga kasulatan na nagpapatunay na nagkaroon nga ng pangunahing bunga ng pagkabuhay na mag-uli sa mga patay, sa makatuwid bagay, si Jesucristo na ipinapako ng mga Hudyo. Sabi nito, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ay walang kaguluhan niya ang aming pananalan. Totoo. Dahil, saan naman kukuha ng pagbabatayan ang mga tagapangaral o kahit si Apostol Pablo na manangaral siya ng pagkabuhay na mag-uli sa mga patay, pero hindi niya natiyak ng ating dakilang Panginoon ang unang nagkamit ng pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Kaya walang pagbabatayan. Ano ang magbibigay ng kalakasan sa lahat ng tagapangaral na kung si Kristo ay hindi binuhay na mag-uli sa mga patay, useless po ang pangaral. Magiging useless ang pagpapagod o pagsasakripisyo para ipahayag ang salita ng Diyos. Dahil po ang lahat, kumbaga, para ano pat nagpapagod sa pangangaral ng salita ng Diyos kung wala namang patunay. Na kaya, tumitindi, nagsasalita, nagpapahayag ng pagkabuhay na mag-ulit sa mga patay dahil nga sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Na pinatutunayan po yan ng Espiritu Santo. Kung maalala natin, nung umakyat ang ating dakilang Panginoon sa langit, bumaba ang Espiritu Santo na bahagi sa 12 alagad. Na kung saan ito po ay nagpapatunay na ang kapangyarihan ng Diyos ay nanaig noong mga panahon ng mga apostol. Kahit si Apostol Pablo ay nagkaroon din ng patunay ang ating dakilang Panginoon sa kanya. Nung usigin niya
ang Iglesia sa pamamagitan ng sumambit lamang sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo ay Kanya pong ipinapapatay. Malakas pa ang ni Apostol Pablo, humingi pa siya ng, kumbaga, kalakasan doon sa mga matatanda, sa mga saserdote, at sa mga eskribas at parisiyo ng mga kasulatan upang ang sino mang sumambit lamang sa pangalan ng ating dakilang Panginoon ay Kanyang ipapapatay sa pamamagitan ng pagpupukol ng tao. Yan po ang katunayan. Pero, nung magpakilala ang ating dakilang Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng isang malingning na liwanag na nagsasabi sa Kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusin? Na ibig sabihin, lumalalaman talaga yun na ang ating dakilang Panginoon ay buhay na buhay at nakikipagsalitaan pa ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng isang maningning na liwanag na pumaligid sa kanya at siya'y napaso-baso nakasakay sa kanyang kamali. Kaya po, doon pinatutuhanan ni Apostol Pablo na buhay ang ating dakilang Panginoon. Kaya malakas ang loob niyang mangaral na itinuturo niya ang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay dahil nasaksihan niya, narinig niya mismo ang ating dakilang Panginoon na inusik niya ng mahabang panahon at nagpatunay sa kanya na nagpapakilala na buhay ang ating dakilang Panginoon. Kaya ito po ang nagpabago kay Apostol Pablo. Siya'y naging sisidlang hirang sa Diyos na malakas ang loob na ipinangaral niya na si Kristo'y nabuhay na mag-uli sa mga patay. Itayo po, ano lang naman ang pinagbabatayan natin? Walang iba, yung binabasa lang natin na banal na kasulatan. Doon lang tayo humuhugot. At ganoon din sa kaloob ng Espiritu Santo na idinidikta sa ating mga kaisipan na may kaugnayan sa ating binabasa na ito po'y kumbaga parang nananariwa sa ating pag-isip na totoo nga. Dahil nariyan ang presensya ng Espiritu Santo nagpapatunay na si Jesus Cristo ay nabuhay na makulit sa mga patay at sumasang-ayon din sa mga kasulatan. Ibig sabihin, nagiging isa lang yung layunin ng Espiritu Santo at ganoon din yung nakasulat sa mga kasulatan. Dahil isa lang po ang gumawa. Ang mga nagsipagsulat ito'y kinasihan ng Espiritu Santo upang mabuo, magkatugma-tugma. Ang lahat ng ito ay pinagtibay ng Espiritu at ganoon din mga nagsipagsulat ng mga kasulatan na hanggang ngayon binibigyan din tayo ng patunay ng Diyos na totoo nga na si Jesus Cristo ay nabuhay na mag-uli sa mga patay. Ano ba sabi dito? Sabi ni Apostol Pablo, oo, at kami ay nasusumpungan mga saksing bulan tungkol sa Diyos, sapagkat aming sinasaksihan tungkol sa Diyos na Kanyang muling binuhay si Kristo na hindi siyang muling nabuhay kung tunay nga na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Kaya po dito, ang pahayag dito ni Apostol Pablo, sa totoo lang, yung mga nakapaligid sa kanya, ang tingin sa kanyang bulaan. Dahil, siyempre, ang pagkakilala kay Apostol Pablo, mamamatay tao. Pero nung ipinapahayag niya na si Jesucristo ay nabuhay na mag-ulit sa mga patay, para hindi kumbinsido yung mga nakapaligid kay Apostol Pablo. Nililibag siya. Pero naninindigan siya, malakas ang loob na ipinapangalan niya ang pagkabuhay na mag-ulit ng mga patay. Dahil nga, naging pangunahing bunga ng ating dakilang Panginoon. At pagkatapos doon, yung lahat ng nananalig naman kay Kristo, yun naman ang tatanggap ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay. Ibig sabihin, hindi pa ngayon. Ano mo pala ang nangyayari ng mga nababanggit sa atin ng mga matatanda? Na kapag ang tao'y namatay, diretso sa langit. Hindi pa po. Ibig sabihin,
Pero may tinagdaan Diyos na isang araw na halimbawa, ngayon, kung kaya kinabukasan, dumating na ang ating dakilang Panginoon. Hindi ibig sabihin, yung mga buhay ay mauunang sasalubong sa ating dakilang Panginoon. Di kahit ang mga patay kung mahuhuli man sila, hindi po. Kundi yung mga buhay, mapapalitan sa isang kisap mata ang ating katawang laman na nasisira, na may kamatayan, na mapapalitan ng katawang walang kamatayan. Ganun din po yung mga patay, o nangamatay na lumisa na dito sa ibabaw ng lupa, bibihisan din sila ng isang katawang niluwalhati na kung saan ito na po yung tinatawag na niluwalhating katawan na wala na pong kamatayan. Yan po ang mangyayari. Kaya wala pong magiging una. Yung mga nangamatay na, hindi sila nauna, kundi nauna sila na nawala na yung buhay, nabulok na yung kanilang katawang laman. Pero yung kanyang espiritu at kaluluwa, sabi sa banal na kasulatan, ang espiritu ay babalik sa Diyos. Sino po ba ang sasalubong sa ating dakilang Panginoon? Walang iba yung bawat may buhay o kaluluwa ng bawat isang nanalig sa ating dakilang Panginoon, Hesus Kristo. Kaya po, yung hindi nanalig sa ating dakilang Panginoon, Hesus Kristo, tatanggap din sila ng pagkabuhay na makulit, pero doon na sa paghatol. Yun po ang magiging resulta niyan. Sabi nito, sapagkat kung hindi muling binuhay ang mga patay, ay hindi rin niya muling binuhay si Kristo. Kaya po, hindi maaaring mauna na ang mga tao na namatay ay muling bubuhayin. Kinakailangan mauna muna si Kristo. Dahil sa Kanya po magsisimula ang pagkabuhay na makulit sa mga patay. Kasi po ang plano po kasi ng Diyos, ganito po yun. Ang nais niya, maging perfect yung, kaya nga kung titignan natin ang tao, perfecto po ang pagkagawa ng Diyos. Kumaalala natin yung likhain si Adam, at lalagyan natin ang tao ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan. Kung ang Diyos, perfecto sa wangis at sa kanyang larawan, ganun po ang tao. Lamang dahil nga may kalaban ng Diyos, sinira po yung plano ng Diyos. Kaya, nagkaroon po ng tinatawag na pagkahiwalay sa Diyos. Kaya po yung kamatayan umira. Pero nung ipanganakan natin dakilang Panginoon, na binago niya po yun. Kumbaga, sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya, kumbaga, meron ng choice ang tao kung ang pananampalataya sa ating dakilang Panginoon pagbabatayan, pagkabuhay na magtuli doon sa Kanyang kaluwalhatian. Pero yung mga hindi kumilala sa ating dakilang Panginoon, pagkabuhay na magtuli doon sa paghatol. Kaya, meron pong choice ang tao kung alin ang magiging priority natin na pinaka-target na pagkatapos na tayo'y nagsasakripisyo sa pag-araw-araw dito sa ibabaw ng sanglibutan. Ano po ba yung pinaka-priority nating objective dito sa ibabaw ng sanglibutan? Meron ba tayong plano doon sa inaharap? O hanggang dito lang sa ibabaw ng sanglibutan? Na alam natin, dito sa ibabaw ng sanglibutan, lahat may limitasyon. Ang mga nakikita natin, kahit mga halaman, mga hayop, maging tao man, maging itong sanglibutan, lahat po yan may hangganan. Pero po, ang salita ng Diyos ay walang hanggan. At ang Diyos ay wala ring hanggan. At ang tinanggap na buhay o pagkabuhay na makulit ng ating dakilang Panginoon, ito naman ay papunta sa walang hanggan. Yun po ang susundan ng tao. Ibig sabihin, kung saan naroon si Kristo, na nandoon siya sa kaluwalhatian ng Diyos, na buhay ang mga tao ay tatanggap din sumampalataya lamang tayo sa ating dakilang Panginoon, Hesus Kristo. Mangyayari din yan sa atin sa hinaharap. Pero hindi pa ngayon, may tamang timing po yun. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay,
ang inyong pananampalataya ay walang kabulan, kayo'y nasa mga kasalanan pa. Ibig sabihin, halimbawa, walang nangyari na pagkabuhay na mag-ulit sa ating dakilang Panginoon. Magiging useless po ang pananampalataya natin. Dahil saan babatay ang pananampalataya natin ng pagkabuhay na mag-ulit sa mga patay kung wala namang patunay na mayroong nabuhay nga na sa pagkabuhay na mag-ulit sa mga patay. Dahil nga mayroon, nag-iisa lang, walang ibang ating dakilang Panginoon. Yun po ang nagpapatatag sa atin, kaya patuloy tayong inilalagay natin ang ating sarili sa maingat na kalagayan na hindi mapahamak, kundi mapunta tayo doon sa kalagayan na kung saan ang ating dakilang Panginoon ay naroon. Yun po yung pinaka-target natin. Kung gayon nga, ang mga nangatutulog din naman kay Kristo ay bawang nangapahamak. Ibig sabihin, yung mga hindi kumikilala sa ating dakilang Panginoon, mapapahamak po lahat ng yun. Dahil po, nariyan na may buhay ka na. Ipinangangaral na yung mga tagapangaral ng salita ng Diyos. Pinatutunayan pa ng mga kasulatan na si Kristo ay nabuhay na mag-ulit sa mga patay. Ibig sabihin, mayroon na tayong pag-asa. Pero yung mga nakatutulog na hindi na kilala si Kristo, o kahit sinampalatayanan man lang yung kanyang aral, hindi nakapagbasa ng banal na kasulatan, kung malayo sa kanya, ibig sabihin, papunta lahat yun sa kapahamakan. Kung sa buhay lamang na ito, tayo'y nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabat-habat. Ibig kong sabihin, halimbawa, ang inaasahan lang natin, buhay natin dito hanggang kamatayan. Kung hanggang doon lang yung paghahanda natin o preparasyon, na kung titingnan natin, nakasanayan po ng karamihan, na halimbawa, buhay pa, kumukuha na ng insurance, para kung mamatay man, mayroong maiiwan sa mga anak. Halimbawa, hanggang doon lang ang pinakatarget na kung sakali man na dumating yung kapanahunan ng kamatayan, at least merong magagamit na pananalapi yung maiiwan. Kung hanggang doon lang ang plano, sabi, tayo na ang pinaka-kahabag-habag. Ano po pala dapat ang gagawin natin? Dapat, hindi lang po yung kasiguraduhan na mayroon tayong tatanggapin pagkatapos na mamatay. Kundi, pagkatapos na tayo mamatay, mayroon pa pong susunod na buhay. Na walang iba, ito na yung pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Kumbaga, ang pananalig natin, magkakaroon ng magandang, kumbaga, kakaiba sa lahat ng mga inaasahan ng mga tao na sarado ang pag-iisip o hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung insurance o kasiguraduhan ng ating nag-iisang kaluluwa, pagkatapos na tayo'y mamatay, saan po ba ito papunta? Kumbaga, hindi natin iisipin yung kalagayan ng ating mga mahal sa buhay, kundi sarili mismo. Kung ano ang magiging resulta sa lahat ng ating mga ginawa, pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, ano kaya ang magiging kasunod na magiging buhay natin? Papunta ba doon sa kanyang kaluwalhatian o papunta sa paghatol? Ibig sabihin, hindi tayo magkikialam doon sa buhay ng may buhay. Kahit mga anak natin, ang gagawin lang natin, ipapangaral yung salita ng Diyos sa mga mahal natin sa buhay, para kung saan man tayo paroroon, na iningatan natin ang ating sarili, doon din sila paroroon. Ibig sabihin, kanya-kanyang pananampalataya, kanya-kanyang pag-unawa at pag-iisip, dahil lahat tayo ay merong tig-iisang katawan, tig-iisang pag-iisip at tig-iisang kaluluwa. Ibig sabihin, kung maalala natin yung talinhaga doon sa magsasaka.
merong maaga, nagtrabaho na. Merong kinuha ng ikalawang oras o ikalabing-isang oras. Merong kinuha na hapon na. Pagkatapos, yung binayaran niya mula sa huli hanggang sa mga nauna. Kaya po, kung titignan natin, pare-parehas lang naman ang tatanggapin natin isang dinaryo o isang buhay na ipagkakalog sa atin walang iba, yung buhay na walang hanggan. Yun lamang, alin baga ang magiging kalagayan o ano baga ang magiging kalagayan at tumanggap na nga tayo ng buhay na walang hanggan, doon ba sa suffering o sa paghihirap ng dagat-dagatang apoy o doon ba sa kaluwalhatian ng Diyos na kasama kapiling natin ang amang makapangyarihang Diyos na siyang lumiliwanag o tumatanglaw sa bawat isa sa atin. Kaya po, kung titingnan natin, ang kamatayan, isa pong malaking bagay yan na pinakamahalaga sa buhay ng tao. Dahil po, sabi nga sa mga sinabi noon ni Haring Solomon, mas mahalaga yung kamatayan kaysa sa ipinanganak. Dahil po, ang ipinanganak, ano yun, isang, kumbaga, regalo yun ng Diyos, yung ipanganak tayo dito sa ibabaw ng sanlibutan. Binigyan tayo ng chance na maranasan natin ang magdusa, maghirap, mabuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Chance po yun. Pero, yung kamatayan, kumbaga, wala na tayong magagawa pagkatapos natin mamatay. Lamang, sa mga nagtitiwala sa ating dakilang Panginoon, mayroon pa po yung kasunod na walang iba, ito na yung buhay na walang hanggan. Kaya ito yung po ang tatargetin natin. Hindi yung insurance lang na nakukuha natin dito sa ibabaw ng sanlibutan na kasiguraduhan lang, financially, kundi yung ating nag-iisang kaluluwa. Yun po ang gawin natin priority para hindi po tayo maging kahabang-habang. Dapat po, kumbaga, mag-a-adjust tayo doon na sa in the future na kung ang ating dakilang Panginoon nagtamo ng pagkabuhay na magulit sa mga bakit. Sana lahat naman po tayo na nagtitiwala sa Kanya ay tumanggap din ng kagaya ng ating dakilang Panginoon. Kasi doon po tayo sa Kanya nakasunod. Dapat lahat tayo susunod sa Kanya kung saan man siya naroon, papunta rin naman tayo doon. Ano pa sabi dito? Tatapos si Kristo nga'y muling binuhay sa mga patay, na siya ang naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Totoo po. Kasi mula kay Adam, lahat hanggang ngayon, lahat po ay papunta sa kamatayan. Pero dahil nga ang ating dakilang Panginoon, nung siya'y mamatay, nabuhay na maguli sa mga patay, kumbaga, siya ang naging pangunahing bunga. Kumbaga, wala pang ibang tao na sinilang dito sa ibabaw ng sanlibutan na pagkatapos na mamatay, nagkaroon pa ng panibagong buhay na walang iba yung kagaya ng ating dakilang Panginoon. Kaya siya ang naging pangunahin. Dahil sa Kanya, nakasandal na tayo magkakamuri ng buhay na walang hanggan. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan. Sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Sino po ba ito? Sa pamamagitan ng isang tao, walang iba si Adam. Dumating po ang kamatayan. Ibig sabihin, kaya kung titignan po natin, naging matalino po yung kalaban ng Diyos. Dahil, ang naging kautusan lang naman ng Diyos kay Adam, lahat maaari mong kainin maliban sa isa. Ang pinag-uusapan nito, hindi yung pangalan ng kahoy, ubungan niyon, kundi yung utos ng Diyos. Na walang iba, tinitingnan ng Diyos yung kalagayan ni Adam, kung may paninindigan siya, handa siyang sumunod sa utos ng Diyos. Kasi po, kung titingnan natin, hindi kaya ng kalaban ng Diyos si Adam na dayain
ulilangin para mapasunod niya, para mapunta sa pagkakasala. Kaya ulitin na natin, kumuha ang Diyos mula sa tagyang niya at ginawa niyang babae. Ibig sabihin, iisa lang naman silang katawan dahil iisa lang ang pinanggalingan, yung tagyang ni Adam. Sa makatuwid, ito ang ginamit ngayon ng kalaban ng Diyos na tuksuhin. Sapagkat, kumbaga, indirect yung utos. Kasi si Adam, narinig niya mismo yung sinabi ng Panginoong Diyos na huwag mong kakainin yung ipinangingili ng Diyos. Pero dahil ipinasa na lang yung utos doon kay Eva, marahil pwedeng paniwalaan ni Eva, pwedeng hindi. Eh ulitin na natin, nung tinugso siya ng Diablo, na sinasabi, bakit hindi mo tikman yan? Sabi, hindi pwedeng kainin yan dahil ang sinasabi, kapag sa oras na kainin namin yan, kami ay mamamatay. Anong ginawa ng kalaban ng Diyos? Hindi ka mamamatay. Kundi ikaw ay magiging Diyos din naman. Sa makatuwid, yung tinatawag na Diyos ay isang kalagayan na kung saan ang tao ay larawan ng Diyos na makaalam, na katulad na rin ng Diyos ng mabuti at masama. Kaya po, nung kinain niya ni Eva, at dinalhan niya pa si Agar, nasumpungan nila sa kanilang sarili na sila pala ay iba. Ibig sabihin, nabuksan po ang kanilang kamalayan. Kaya, doon po ang nagsimula ang kasalanan sa unang tao. Ngayon po, yung ikalawang tao, na walang iba, ang ating dakilang Panginoong Jesucristo. Dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Ibig sabihin, nasira yung plano ng Diyos dahil sa pagkakasala ni Adam at ni Eva, dahil sa pinatawag na paglaba. Ito na ngayon ang ating dakilang Panginoon. Ibinabalik niya muli na kung saan ang tao ang gagawin na lang sasampalatayanan yung ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Binuksan niya muli ang isang pagkakataon sa tao na pwede pa rin masunod yung unang plano ng Diyos na ang tao ay maging infinite o walang hanggan ang magiging buhay niya. Kaya lilipulin niya ngayon yung pinaka-pahuli-hulihang kalaban ng Diyos. Sabi dito sa bandang hulihan. Ngayon, tuloy natin. Sabi dito, sapagkat kung paano si Adam, ang lahat ay nanamamatay. Ito po. Dahil sa pagkakasala ni Adam, nagtamo siya ng kamatayan. Na kung saan, ang kamatayan ng ibig niya, separation. Separation of the spirit from the body. Pero ano ingatan natin? Yung second separation. Yung ikalawang kamatayan. Yung pagkahimalay natin doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya po, dahil sa pagkakasala ni Adam, ang lahat ay nanamamatay. Ibig sabihin, naputol po kasi yung pinakapunang plano ng Diyos. Kaya ang lahat ng tao ay talagang namamatay. Kaya po, sigurado po talaga ang kamatayan ng bawat tao. Sabi nga, ang buhay milagro, pero ang kamatayan sigurado. Dahil nakasulat sa banal na kasulatan. Dahil sa pagkakasala ni Adam, ang mga tao o ang lahat ng tao ay nanamamatay. Ibig sabihin, patuloy po yan hanggang sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon. Ang tao talaga ay mamamatay. Sabi nga sa ibang parte ng banal na kasulatan, maliban na ang trigo ay mamatay, ay hindi siya mabubuhay. Ibig sabihin, lahat talaga ng tao kinakailangan mamatay. Pagkatapos doon, sa kapapalitan ng Diyos ng isang katawan na hindi na nasisira. Ito na yung buhay na walang hanggan.
na kung saan pananampalataya na lang yung pinakasusi na naging unang bunga natin dakilang Panginoon na kapag kung paano na si Kristo yung nagtagumpay, nakamtan niya ang buhay na walang hanggan. Dapat din naman tayo magtagumpay upang mangyari din sa atin sa inaharap na tanggapin natin ang buhay na walang hanggan. Sabi dito, gayon din naman si Kristo ang lahat ay bubuhayin. Ito na yung chance. Kaya ang gagawin lang natin, sampalatayaan na natin ang ating dakilang Panginoon, Isu Kristo. Na ito na po yung nagbibigay ng opportunity sa atin na kinakailangan sundan natin yung yapak na kung saan naroon ng ating dakilang Panginoon. Tayo naman ay doon. Ito yung target natin. Sabi po dito, datapwat ang bawat isa'y sa kaniyang sariling katayuan. Si Kristo ang pangunahing bunga, pagkatapos ay ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito. Kaya si Kristo po ang naging pinakaunang bunga. Siya po ang unang pinagkaluban ng pagkabuhay naman ulit sa mga patay. At pagkatapos doon tayo naman, yung lahat ng sumampalataya sa ating dakilang Panginoon, nag-iingat sa kanyang sarili at sumusunod sa kanyang yapak, yun naman po ang susunod na tatanggap ng buhay na walang hanggan. Kumbaga may programa po ang Diyos. Pero may tamang timing din yan. Hindi ura-urada na pag ang tao ay namatay, diretso na daw sa langit. Sa banal na kasulatan, hindi po ganun ang nakasulat. Kinakailangan ang pag-aantay. Tamang panahon, sabi dito, sa kanyang pagparito. Ibig sabihin, hanggat hindi pa dumarating yung oras na susubuin muli siya ng kanyang ama, na muli siyang bumalik at pumarito, hindi pa po mangyayari na ang tao'y didiretso na doon sa kanyang kalwalhatian. Kumbaga, mag-aantay pa ang lahat ng tao. Sa makatuwid, kapag ang tao'y namatay, parang magiging useless lang. Kaya sabi dito sa kanalagasan, nangatutulog, parang tulog lang. Kung ano, parang katulad ng pag tayo nahihiga, natutulog, parang wala na tayong nalalaman. Manhid yung katawan o kaya wala tayong kaalaman sa nangyayari sa ating kapaligiran. Ganun po ang kalagayan ng mga nangamatay. Sabi po dito, kung magkagayon, darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian ng Diyos sa makatuwid bagay sa Ama. Pagka lilipulin na niya ang lahat ng tagahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Kaya, kung titingnan po natin, meron pa po kasi programa ang Diyos. Ibig sabihin, sa isang kaharian, merong hari. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang magiging hari ng mga hari. Marami pa po kasi ang hindi kumikilala sa Kanya. Kahit sa liksikin natin, sa internet man, marami pa pong mga bansa, ang iba-iba pa po ang sikta o relihiyon na ini-ignore pa rin si Kristo. Kumbaga, aantayin muna yun na ang tao'y lahat, ano man ang lahi, lipi, bansa, kapila man yan, umaliit man yan, matalino, intil man, o Hudyo, kikilalanin lahat si Kristo. Kaya meron pang hinihintay ang Diyos na ipakilala, ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng pinapal sa kadarating ang wakas. Ibig sabihin, kapag napasok na yung mga iba-ibang relihiyon na ipakilala ng lubusan si Kristo sa kadarating ang wakas. Kaya po, mag-aantay muna tayo sa ngayon. Sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang sa mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Kaya hindi tinan po natin sa mga iba-ibang relihiyon,
iba-ibang pinaniniwalaan, iba-ibang sinasampalatayanan. Lumalabas po yung kalaban ni Kristo. Dahil po, ini-ignore si Kristo. Kinakailangan niya munang lipulin yun. At dapat magwagi ang ating dakilang Panginoon na sa halip na sumampalataya sa mga anito o kaya sa mga Buddha o kung ano-ano pa man na religion, kinakailangan sumasaibabaw dun si Kristo. Dapat mangyari muna lahat ng yun. Sabi dito sa panghuli, ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Ibig sabihin, kapag ang lahat ng tao, bagamat daranas tayo ng kamatayan, at ipinagkalog na sa atin ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, nagtagumpay po si Kristo. Ibig sabihin, siya na naging pangunahing bunga ng pagkabuhay na magmuli sa mga patay. Kapag lahat ng sumampalataya sa Kanya, o kahit hindi man lahat tumanggap ng pagkabuhay na magmuli sa mga patay, o kaya buhay na walang hanggan, ibig sabihin, nagtagumpay na nga si Kristo. Yan ang pinakatahulihan kaaway na pagtatagumpayan ng ating dakilang Panginoon, ang kamatayan. Ibig sabihin, lahat buhay na. Kaya po, kung titingnan natin, naging pamamaraan lang ang sanglibutan na para dumami ang tao. Para punuin itong sanglibutan ng mga tao. Dahil ang gusto o pinakaplano ng Diyos, itanyag siya ng lahat ng mga tao, lahat ng mga dila, magpapahayag at kikilalanin ang kanakilaan at kaluwalhatian ng Diyos sa pangalan ng dakilang Panginoon Jesucristo. Kaya kung titingnan po natin, ang programa ng Diyos masaya sa bandang huli. Pero ngayon, dahil nandito pa tayo sa kalagayang material o pisikal na meron pang kamatayan, meron pang karamdaman, meron pang paghihirap, nararanasan pa natin ang mapagod, magsakripisyo, mapuyat, dahil andito pa tayo. Pero magtiwala lang tayo sa pangako ng ating dakilang Panginoon. Lahat tayo magtatagumpay din at pagkatulungan din tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya yun po yung targetin natin, yung pinakaplano ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Huwag po kung sa pagkatol, sapagkat ito po yung pagsatagumpay ni Kristo, ang buhayin lahat ng mga pinutol o sinira ng kalaban ng Diyos. Kaya ang tao dumaranas ng kamatayan. Kaya targetin natin yung buhay na walang hanggan. Magtiwala lang tayo sa Diyos, sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kakantay natin yan sa ayon sa kalooban ng Diyos sa pangalan ni Kristo. Salamat po at mapagpalang gabi sa bawat isa.